Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Marami kasi ang nagsasabi na itong si Sandro daw po ay sinaniban. Sinaniban daw po itong si Sandro Marcos nitong si Yusek Claire Castro. Totoo kaya yon? Well, pero bago yan, mga kababayan, saglitan muna natin itong si Pulong Duterte, na nakatikim na naman po ng supalpal mula po dito kay Yusek Claire Castro. Mga kababayan, itong si Pulong Duterte kasi, naglabas na naman po ng pahayag at bumanat na naman po sa administrasyon. Sinabi kasi nitong si Pulong Duterte na meron na daw pong lumabas na ICC warrant of arrest laban po dito kay Bongo at ilang pang mga dating opisyalis po ng ating Philippine National Police. At dahil dyan, sabay inupakan ng administrasyon. Ang sabi ni Duterte, ni Pulong, wala na ba talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Yan ang eksaktong salita na ginamit po ni Pulong Duterte. At yan ay hindi po pinalagpas ng palasyo. Opo, binweltahan siya. Binweltahan po si Pulong Duterte. At yan ay sa pamamagitan po ng matalas na dila po ni Yusek Claire Castro. Matalas talaga, Yes, matalas nga. Matalas talaga. Alam niyo kung bakit? Pagkatapos sa bakbakan nitong ni Yusek Claire Castro, itong si Pulong Duterte, anong nangyari? Sugatan. Sugatan po itong si Pulong Duterte doon sa buwelta po ni Yusek Claire Castro sa kanya. Siyempre, kilala naman natin itong si Yusek kung paano magsalita yan, prangka. Kung sa prangkang tao, talagang napaka-prangka po itong ni Yusek Claire Castro. At ang sabi ni Yusek, ang buwelta po niya, basahin natin. Ang buwelta po ni Yusek Claire kay Pulong, Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. Bakit ba nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ang administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso, nasampa ito 2017 pa. Kaya hindi maaaring makialam ang gobyerno ng Pilipinas sa lehitimong kasong isinampa ng mga Pilipino sa ICC noong 2017. Basag ka na naman ngayon, Pulong. At tama nga naman, napakatagal ng kaso po yan. Yung kaso ni Digong sa ICC, napakatagal na po yan eh. Kaya bakit nga ang administrasyon ang sinisisi ng mga ito? Lahat na lang yata ng mga nangyayari at mga problema ng kanilang pamilya, kasalanan ni Bongbong Marcos. At ang isang bagay pa na hindi naisip nitong si Pulong, yung kasalanan ng kanyang ama. Kasalanan ng kanyang ama at ng mga kasapakat. Yung mga kasabwat niya ba? Yung mga kasabwat niya sa mga tumbahan. Yung dami na tumba eh. Ilang libo yon. Yung panahon ba ng katokhang, 'di ba? Ang daming tinumba diyan eh. Believe din talaga ako dito kay Pulong, Saan kaya nasagap ni Pulong itong informasyon na may lumabas ng warrant of arrest laban po kay Bongo at ng ilang mga dating opisyal ng PNP, kasi pinabulaanan po yan ng DILG po eh. Wala pong ganyan daw according to DILG at saka ng NBI. Wala daw silang natatanggap eh. Wala daw silang natatanggap ng anumang opisyal na komunikasyon tungkol sa bagong warrant of arrest laban po dito sa mga pinangalanan, yung warrant of arrest ng ICC wala daw po eh. Pero ang masasabi ko lamang, Bongo, delikado ka rito. Delikado ka dito, Senator Bongo. Ganyan din kasi yung nangyari noon kay Bato, di ba? Kung matatandaan po natin, si Bato ay nagtatago. Pero nung sinabi nila na pumunta ng Senado para pumirma o kaya bumoto, ayun, nagpakita sa Senado, lumutang, Wala daw arrest warrant noon, pero nung lumutang na si Bato doon sa Senado, biglang lumabas ang warrant of arrest. Andun ng NBI para bitbitin siya. Ito pang si Trillanes naman, nung ayaw ibigay si Bato, dahil prinotektahan nga ng Senado, Senado na under po kay Senator Cayetano noon, maswerte si Bato. Bibitbitin na sana siya eh. Di ba? Ito si Trillanes naman, ngayon pinagwawagayway pa, pinagwawagwagan pa yung warrant of arrest. Mabuti na lamang mabilis sa tumakbo itong si Bato.
Kung hindi lang, ay sigurado, swak sa ICC ang loko. Kaya Senator Bongo, ha, oo, huwag kang pakampante. Oo, huwag kang masyadong pakampante diyan. Kahit sinasabi pong kahit sinasabi pong wala pa yung warrant of arrest mo, eh huwag kang masyadong ano, baka bigla-bigla damputin ka na. Mabuti kung mabilis ka ring tumakbo. Hindi ka naman kagaya ni Bato na talagang malalakas pa ang tuhod noon. Kaya Senator Bato, ha, pero mas mabuti siguro kung may warrant of arrest kang lumabas, mabuti harapin mo na lamang. Oo. Di sabihin mo totoo. Kung ang totoo ba hindi ka naman kasama diyan sa sa EJ ka na yan, di sabihin mo. Wala namang masama doon, sabihin mo yung totoo eh. At pag sinabi mo yung totoo, sigurado madidiin si Tatay Digong mo. At ito mga kababayan, puntahan na natin itong si Congressman Sandro Marcos. Ano po? Aba, marami kasing nagsasabi talaga na nasaniban daw itong si Sandro Marcos ni Yusek Claire Castro. Oo, matindi ito. Gusto niyong marinig? Ipaparinig ko sa inyo o kaya gusto niyong mapanood? Meron kasing media interview po si Congressman Sandro kung saan may isang napakagaling na na journalist na nagtanong sa kanya. At kung mapanood nyo at marinig nyo yung boses niya, baka makilala po ninyo kung sino po itong napakagaling na reporter. Gusto nyo marinig? Sige, i-play natin pero yung kapiraso lang at iwas-iwas po lang tayo sa baka baka ma-copyright po tayo pero okay lang. Huwag lang sana copyright strike, okay na 'yon. Maiksi lang naman ito, mga mahigit 1 minute lang. I-play po natin. Ayan. Okay. Zero daw yung budget ng para sa MOE, yung Gensan. Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. So wala akong AITS or MAIF, yung Gensan. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Ito sabi ni... Ipa-verify mo muna dapat. Ito sabi ni Pauli Dave. Hindi, sabi. Yan ang sinabi mo. Yan ang narinig mo. Binerify mo ba? Yun po ang... No. Answer my question. Binerify mo ba? Binerify mo ba? District representative. Binerify mo ba? Yes or no? Okay, so next time ma'am, i-verify muna natin bago natin itanong para hindi lang kwento. Siya po ang Okay. verify. Hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Yes, kaya Okay. nga po So next time, nagtatanong sa'yo, yes pero po ma'am. wala So man. next time, let's just verify. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? I mean, really? Thank you. Sir, last question. Yung hearing, may schedule na ba yung hearing dun sa investigation sa Ateneo? That's a good question. I'll have to double check. Okay? So, okay. Ayan supalpal talaga eh. Nasupalpal itong si Miss Santos. Ikaw naman kasi Ma'am Eden no? Hanggang ngayon, style DDS ka pa rin kung magtanong eh. Basta narinig mo lang, totoo na. Ganun ba yun? Para ka ring para ka ring itong mga kargado. Picture at kwento lang, ebidensya na. Ikaw naman, narinig mo lang pala eh. Narinig mo lang, totoo na. Ang hirap talaga sa ganito Ayan, tuloy. Nasermonan ka ni Batang Marcos. Mga kababayan, pwede po ninyong panoorin ang full interview po ni Congressman Sandro Marcos. Marami po yan, maraming kopya po yan sa mainstream media. Hindi ko lang po kasi pwedeng i-play yan ng buo, baka po, yun nga, baka ma-copyright po tayo. Kaya minarapat kong kumuha na lang ng isang part na yan. At baka ang pinaka-worst niyan kasi baka ma-copyright strike tayo eh. Di po ba? Mahirap naman. Itong channel natin, pinag-iingatan natin na magkaroon po ng problema kay YouTube. So pasensya na lang po kayo kung yun lang ang kaya kong ipapanood po sa inyo Pero para sa akin gusto ko panoorin po niyo yung interview na yan ni Sandro Marcos at siguradong masasabi ninyo na talagang tatak Marcos itong si Sandro. Very po siya, very professional sumagot at ramdam mo kung nakikita mo sa kanyang style, napakatalino itong Batang Marcos na ito. Ang tindig parang si Apo Lakay. Grabe, walang-wala ang mga Duterte dito.
Kaya kung akong tatanungin, dapat ganito. Oo, dapat ganito ang susunod nating leader, leader ng bansa, no? Kaya lang sayang lang si Sandro dahil huli na nang ipinanganak. Parang Fernando Co Jr. at saka si Sharon Cuneta. Well, hindi po ako nagbibiro mga kababayan. Panoorin po ninyo yung full interview kay Sandro Marcos.